Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay muli po tayo mag-update sa mga top trending stocks. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel Stock Play. And pakipress na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update. And as well, pwede po kayo mag-message guys sa Twitter. Ayan, so paka-search lang Twitter handle ko, BDJLLEE, tapos may H. At kung meron po kayong question about stock market or sa cryptocurrency, pwede po kayo mag-message, ano? And let's start. Ayan. So top trending yung ano natin, topic. Ayan, so mag-update na tayo ngayon, ano? Let's see. So for ANI guys, first retest. So bukas tignan natin, Friday bukas, ano, kung magbe-breakout ba or hindi. Ayan, since malapit to sa ano sa overbought. Ayan, sa RSI, and of course yung ating stochastic. Tingnan natin kung magkakaroon to ng pullback, ano, since nasa overbought na siya. Ayan, so it means since nasa resistance yung ating mismo candlestick, plus meron tayo ditong confluence since overbought, so pwede tayong mag pullback bukas, ano. So just in case na mag-extend, so tignan natin kung mag-extend, and kasi pwede naman tong mag-breakout okay. So pagka nag-breakout, check natin kung saan pwede. So maybe magano dito, no, mag-retest. So saan tayo pwedeng tumingin? So maybe dito guys, ano, sa 0.8 pwede rito guys, okay, sa area na to. Yan, pagka nag-breakout, no, ayan, tas pullback. So pwedeng ganun yung mangyari, pullback or mag-pullback na siya. Ayan. So just in case yung ating support nasa 0.63 or 0.64 kung magra-round off tayo, no? So saan yun? Saan? Dito guys. Ayan. Okay, malapit dito guys. 0.64, no? Ayan. Kasi yung ano natin, yung 200 moving average, medyo malayo naman. Ayan, kaya saan lang tayo nag-focus dito, no? Sa may support at saka sa resistance. Ayan. Next natin, PX. So for PX, okay, so burahin natin yan. Then punta tayo sa weekly. Titingnan natin yung setup na to, ano. So for PX guys, of course, support and resistance tayo dito. Very kumbaga, very basic yung setup. So sa resistance or sa may support muna pala. Support. Okay, so dito pwedeng support. Ayan, 2.7. Yan yung resistance natin. So pwedeng ito guys. Okay, support. Ayan. So sa resistance, ito. Resistance 3.4, let's say. Ayan, kasi may mga touches dito, no? Touches. Okay. So pwede dito 3.4 resistance, tapos yung support 2.7. Ayan, kasi may mga touches din dito guys, no? Ayan. So medyo medyo sideways na, no, PX.
Ayan, PX. Check natin sa daily chart. So, sa daily chart, may 23. Ayan. 200D. Okay. So, possible ito yung setup, ano? Sideways siya. So, meaning, pwedeng ano to, accumulation phase for PX. Ito guys, kasi pa-bounce-bounce siya. Ayan. So, of course, yung confirmation, pagka nag-breakout sa may resistance, sa may 3.4, no? Since wala pa, kaya, let's see guys, ano? Ayan, possible, accumulation phase for PX. Ayan. So, next natin, si NPF. CNPF guys. Ayan, so punta tayo sa weekly. So right now CNPF is medyo papataas to. Okay. Ayan, oh. So pa-uptrend siya ngayon, ano? So right now, kaya ano ba nakikita natin? Kasi dito ang nakikita natin lower high, hindi ba, tas lower low. So meaning downtrend, ano? Okay, based dito sa weekly chart. So ngayon pagka sinilip natin, ayan, so meron pa tayong trend line na makikita dito. So siguro ano na lang natin, i-check na lang natin, ano? Ayan. So possible kasi ito yung ano niya, yung trend line guys, ano, for CNPF. So since May 2023, ito siya. Okay, so maraming mga touches dyan guys, no? Touches, bounce, 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 and right now, ito na yung sinasabi natin palagi, ano, pagka horizontal or even sa diagonal, ito yung setup, no? So once guys na malaglag sa trend line or sa support, okay, so we have here a trend line, di ba? Then nalaglag, then nag-retest. So once guys hindi makapanik dyan, so possible ang scenario ay mag-retest muna tayo. Ayan. So saan pwede mag-retest guys? Dito sa may support. Ayan. So yung support nasa 33.38. At kung hindi mag-hold dyan, possible magkikreate pa yan ng panibagong low, no? So dalawang case, pero for now, so I think magre-retest muna dito if hindi siya makakapanik sa may trend line niya, no? Ayan, kasi retest na to, eh. Ayan. So pwedeng ganyan or lower low, no? Ayan. So yan po yung palagi po nating sinasabi sa mga videos, no? Ayan. So typical setup for CNPF. Ayan. Ayan. Kasi this one, resistance na to actually. Even sa may ano niya, sa horizontal, no? So resistance na to guys. 36.44. Ayan. Save. Then APL. Check natin APL. So for APL guys, okay. Medyo malapit ng ano dun, pero nag-bounce, eh. 'Di ba? So nag-pull back tas nag-bounce kaagad guys, no? Breakout. Ayan, tas konting pullback. Then bounce kaagad dito. Kita naman, ano, sa ano natin, RSI. So ngayon tingnan natin kung magre-retest ba dito.
ayan, sa may resistance, malapit sa 0.015, or malalaglag dito, malapit sa may support, 0.01, no? So, for this one, ganun, still ganun pa rin naman yung setup natin, no? Ayan, so support, then resistance. Then yung 200-day, since retest to, this is a very critical, okay? Pero, kung siya ay magko-close dito sa may taas ng resistance natin, much better. Ayan, no? Ayan, kasi yung 200 natin andito na eh. Ayan. So, kung magko-close dito, guys, sa point, let's say 16 or 17, much better, no? So, ngayon is medyo alanganin pa to. Ayan, kasi retest lang ulit siya, malapit dun sa may 200, ano? 200-day moving average. Ayan, next natin, Bloom. So, for Bloom, check natin Bloom. Okay, so halos retest lang din to eh. Ayan. Okay, for now is ano muna natin, binura muna natin, no? Okay, so for this one, ayan, so nagrally naman to, guys. Actually, rally siya, pero sa weekly, guys, of course, i-check muna natin yung ano niya, support. So, for now, yung support, ito, 9.97. So, malapit yan sa 10, ano? Sa G's. Then, yung resistance, based dito sa, ano niya, sa weekly, possible dito. Ayan. So, 11.65. So, tingnan natin kung magre-retest dyan, ano? Kasi twice ng, ano eh, na-reject eh. We have here 1. Okay, tas 2. Yan, parehas bumalik dito, guys, ano, sa may support natin sa G's. Ayan. So, ngayon, i-check naman natin sa daily. Ayan. So, sa daily, so, actually, nag-rally. So, yun nga lang, yung ano natin, stochastic overbought na siya, no? Ayan, plus dito, of course, resistance na to. Ayan. So, this area, considered that as resistance, guys, for Bloom, ano? Eto, guys, ayan. So, 10.9, considered na po yung resistance for Bloom. So, tingnan natin kung mag-extend pa. Ayan. So, bakit pwede? Kasi, yung ating RSI hindi pa naman actually overbought, no? Ayan. So, let's see, ano? Pero dito kasi, ano na eh, overbought na eh, yung kanyang stochastic. Ayan, no? 200-day crucial. Ayan, so, crucial to, no? Ayan, no? So, medyo malapit lang sa may 200-day moving average. Ayan, kaya supposed to be dapat mag-hold dyan. Or mag-ano pa dito, no? Mag-extend pa rito sa may next resistance natin. Ayan. Next one, for Bloom, FCG. FCG tayo. Tingnan natin. Oops. Okay. 0.75. Right now, yung ano niya, price. Nasa resistance. Then, boom. Okay. So, hindi na nag-extend. Pullback. Dahil overbought na OB. Plus, stochastic, OB rin. Ayan. Kaya pagka yung dalawang indicator na to, OB na. So, medyo ano na tayo nun, ano? Medyo matakot na tayo. And especially pagka nasa resistance na. So, for this one, FCG, tignan natin kung babalik dito, no? Sa 0.7
63.62. So saan yun? Dito yun sa area na to kasi ito po talaga yung galawan for FCG since last year, ayun, no? August 2023, no? So ganyan po yung setup niya. Ganyan, tas bounce, retest, balik, okay, retest, balik, retest, and possible balik. Ayan, no? So typical setup for FCG. Next, ASEN. So for ASEN, okay, so medyo magulo to for ASEN. Ayan, kasi nung last time, di ba, breakout, then bumalik, nag-retest, and right now lower high, tas lower high. Pero ngayon is mukhang nagiging reddish na siya. Bakit? Because yung RSI overbought. Ayan. So it means yung target natin dito na support, ito guys, 4.6 is pwedeng ma-hit to, no? Sa mga susunod or even sa next week. Ayan. So pwede tong ma-hit guys, 4.6 for ASEN, no? So ngayon kasi is ayan. So typical to, no? V-shape recovery guys. Ayan, no? And of course we need a pullback for this one, kasi nag-rally siya from here sa 3 hanggang dito sa 5.27. So halos 100% yung niya, last rally niya, no? Ayan, kaya definitely dapat may pullback. Ayan. Next, last OGP. Ayan, so i-check natin kung ano yung nangyari, no, for OGP. So right now, okay, namumula na siya. Ayan, kasi pagka mga ganitong chart, wala ka pang basihan dito, no? Diba? So only bottom, right, and of course yung peak na to, so only din. And kasi tayo, kumbaga wala tayong basis for this one, no? And kung tayo dito, pupunta tayo sa 4-hour chart. So ito na yung trend niya guys. Yung natin, yung RSI overbought. Yun lang, medyo masama to for me. Ayan. So let's wait muna na na mag-settle down or mag-stabilize yung price na to, for OGP. So bago pumasok. Ayan, kasi yung rally na to medyo mahirap actually predict guys. Ayan, kasi nga wala tayong pagbabasihan, no? And congrats of course sa mga nakabili. So halos 25-26% din to. Ayan. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.